who God is. Mao ni kasagaran mga pungutana kanato karon who God is. Kapag pangutan-on ka karon who God is in your life, you might say He is my everything. You might say He is my creator. You know what? When we were asked who God is, daghan kitag matubag ana. Amen ba? You have your own answer. God is my Savior. God is, go. Pangutan ang katapan mo who God is in your life. And sometimes kapag pangutan-on ka na, nakagina. I know more than 5 answers ang iyahang maboast ana. More than 5 answers ang iyahang mapakita ana. And basahon nato ning tanan who God is para mas masabta nato. Number 1, when I say who God is, you will directly answer God is, okay? Who God is? Who God is? Who God is? Who God is? Go, padayon, basahan ninyo tanan. All of those are the attributes, the characteristics of God. When we were asked who God is, diha nato makita nga ang Ginoo mao ni siya. He is my everything. Pero kung tanaw nato in the Bible, everything that was written there is true. Tinuod na tanan. But here, ang ato ang topic this morning, He is not only a God of all those attributes, pero gusto na akong masabtan natong tanan that right now, He is a God of chances. He is a God nga nagahatag og chance. Ang uban siguro di na mohatag og chance. Pag makasala ka, ang buhaton sa imuha, patay kang bata ka. Ang buhaton sa imuha, nakasala ka kaniadto sa dihang bata pa ka, pero hangtod natiguwang na lang ka, wa ginila nakalimtan. Ang ilahang giingon, hangtod di ni mamatay ning kawayan nga akong gitanom, di ta ka mapasaylo og di nako makalimtan ang imong gibuhat sa kuha. Kung baga, kung kaniadto dautan ka kaayo, wala na kay paglaom nga mabag-o. Daghan og mga katawhan nga ingon ana. Even sa balaod na ay mga ingunana, even kita na mga Kristohanon, usahay ingunana ato ang pananaw. What if this time, na ay mosulod dire, nga daghan kay igtato, bag-o lang yun nakagawa sa prisuhan? Unsa may naa sa imong hunahuna dayon? Of course, ang naa sa imong hunahuna dayon, oy, amping ta, kay nga naman. Ha? Kriminal na, basig manguot na ba? Basig atik-atik na nasulod dire. And sometimes para sa atua murag, we don't give any chance for those people that they can still serve God. But hey, the God whom we serve, He is the God of chances. He is the God who will give chance. Pero ang pangutana, nganong muhatag man siya chance? It is because when we look in the Bible, punishment is real. Ang mga punishment, tinuod yun na. Dili yun na kung makamali ka, nagi punishment. Because ato ang kinabuhi, there always be a consequence and rewards. Asa makagusto? Consequence, reward. And of course, gusto ka sa reward. Reward, when you give, or what we call, when you do something correct, when you do something right, you can have that reward. But consequence, when you do something wrong, sa dihang nakagibuhat nga mali, consequence or punishment ang mahitabo sa imuha. You know what? From the word punishment, bugat ka ina sa kasing-kasing, bugat ka ina paminawon. Murag mas okay pa paminawon ang consequence. But when we talk about punishment, bugat ka ina. And even in our Christian living, there will always be consequences nga mahitabo. Dili gyud na mawala, punishment is real. Isa ako ang mabantayan is that my wife, sa diha nga magpabadlong ginaang mo ang kuya, moingon gina siya nga, bunali pod ba? And ako kasi, grabe grasya po, dili ko dayon mamunal ba, murag.
Ay, kung kaya pa iutong, utong lang sa, pero pag mamunal po yun hinuon. Nga nung mamunal man ka, it is because punishment. Sa dihang mamunal ka, it is because he does something wrong. And in the Bible, punishment will take effect sa dihang nagbuhat na sila dili maayo. Punishment will take effect sa dihang wa na sila nangalagad sa Ginoo o nagsimba na siya glaing Dios. Punishment will take effect. Here, Isaiah chapter 13 verse 11, the word of God says, I, the Lord, will punish the world for its evil and the wicked for their sin. I will crush the arrogance of the proud and humble the pride of the mighty. Ibig sabihin katong mga grabe kay kagarboso, he will crush. Kung crush gid mukon ba? Bugat kaayo. That is what we call punishment. God will really bring punishment to the wicked people. God will really bring punishment sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo. But kung tanaw na to sa Bible, Pastor, naana ba'y nasulayan nga napanisyan? Tungod lang nga wala nagbuhat og maayo. Yes. Don't you know that when you disobey the Lord, you will receive punishment? Sa dihang di nakamutuman sa Ginoo, you will receive that we call punishment. In the beginning, when God created Adam and Eve, sa dihang nag-disobey sila sa Ginoo, sa dihang nakasala sila, sa dihang natintal sila, they disobey God, punishment effect. Nahitabo na siya here. And even in the life of Noah, sa dihang tanaw sa Ginoo, grabe naman kayo mga katawan, grabe naman ka makasasala. Di naman mo ilang Diyos, grabe naman, mura na wala na ba? And sa totoo lang, that's the reason why nga nagpadala si Jesus sa ang Ginoo og flood. The very reason nagpadala ang Ginoo og flood para mawala ang tibuok katawhan. It is because of wickedness, punishment of all the people. And Genesis chapter 6 verse 3, then the Lord said, I will not allow people to live forever. Wala na din na ako. Nga naman, they are mortal from now, they will live no longer than 120 years. It is the story before the flood. Before God brought the flood into the world. Bago niya gipadala ang baha, ang lunop, mao niyang giingon, nagmahal siya, it is because ang mga tao wa na mituo sa iyaha. Punishment happens when we try to disobey God. Punishment happen kung sa atoa mismo murag nawala na ang paghigugma sa Ginoo. Here's another, Genesis chapter 3 verse 14. Then the Lord God said to the snake, unsa gingon niya, you will be punished for this. Nga naman, gitintal man niya si Eva. Natintal po ni Eva si Adan. Pareha raman sila. And to the point, nga nagsugod na sila og, pareha na sila nakasala, dito nagsugod ang nagpinasahay og mali. Kaniadto pa lang, kana gumamasa og mali, ina nakatapad ni mo, na apog ka ana, no? Kana kusog iba, pag-ingon nga, kinsa nag-country, o siya, wala, pastor, sila gito, basa ako, di gito ako. Ano marag, dali na kayo mo, pastor, dili ako, o pastor, ma, siya gito ma. Kaniadto pa lang, nahitabo na ni. During the time that they disobey God. When punishment occurs, naani ba, dahil pagkaman dito nagsugod na kanang daghan, na kay sila kanang pasapasag mali ba? Oh, si Adan ingon, si iba manggodo. Si iba niingon po nga, oh, ang bitin manggod. That's the time nga niingon ang Ginoo, for the snake you will be punished. You know what? When we talk about punishment, it will talk about curse. It talks about tunglo. It talks about dili siya panalangin, kung dili makaangin.
Dili siya ingon nga malipay ka, kung dili magsubo ka. That's what it takes. Punishment, curse. When the snake tempted Eve, giingnan siya sa Ginoo, you will be punished. Ibig sabihin, kaniadto pa lang naanay mga punishment. That is why sa mga magulang, it's okay kung mamunal mo sa inyong mga anak. Mga anak, kung gibadlong mo sa inyong ginikanan, mga anak, kung tanaw ninyo nga gibunalan mo sa inyong ginikanan, it's not because they don't love you. Gusto lang nila makorek. Because there are punishment. Natural na, kaniadto pa lang, punishment occurs. Punishment, nagapanghitabo na kaniadto. Here, the next one is to the man. The ground will be under curse. This is also a punishment. Kaniadto sa unab, buhong kaayo sila. Unsa nang buhong? Bountifully. Bungga kaayo. Another term, bungga kaayo. Sa mga pagkaon, siguro, pag sila, gutomon sila, daghan kayong mga prutas dayon. They don't need really to work hard para lang makakaon. They don't really need to do greater things para lang ilang kinabuhi. It's because naa dito ang tanan. But when they disobey God, it happens punishment. That ingon pa sa Ginoo to Adan nga ang imuha ang kanang ibunga ra gyud tama ra gyud sa inyong makaon. You know what? Poverty starts of disobeying God. Poverty starts sa dihang wa na ka nangalagad sa Ginoo. Poverty starts sa dihang di na kabalo mo control sa imong kaugalingon. Poverty starts with all of these things. Ingon pa diri. And you know what? Ang pinaka sakit pa gyud ana is that sa dihang nag-disobey ka sa Ginoo, sa dihang nag-disobey ka, sa dihang naay punishment, sometimes dili maabot lang sa imuha. Sometimes di lang maabot sa akuha. Sometimes ikaw as ginikanan, di lang maabot, dili padulong sa imuha ba? Sometimes it will also affect to your family. Kung ang amahan nagbinuang wala na nangalagad sa Ginoo, sometimes dili man siguro siya ang maapektuhan, pero ang tibuok banay maapektuhan. Sometimes ang anak siguro wala nangalagad sa Ginoo, siguro dili man siguro ang mga anak na yun ang silutan, pero usahay ang amahan, ang mga ginikanan ang silutan. Pastor, nahitabo na ba na? Yes. 1 Samuel chapter 3 verse 13, kini nga punishment mao ni pinakasakit na punishment. Ang punishment na supposed to be padulong sa anak, wala na padulong dito kundi napadulong sa amahan. Ang punishment sa amahan, possible po ang punishment, dili padulong sa amahan kundi padulong sa mga anak. That is why gina-encourage na ako ang tanan kita samtang naapay panahon mga lagad ta og tarong sa Ginoo. It is because siguro dili man ikaw ang panisyan. Dili man sa imuha mo adto ang ginatawag nato na curse. Dili man siguro padulong sa imuha, pero how about sa imong pamilya? You know what? Kung makasala ang isa ka tao, dili lang baya, halimbawa ako ang masipyat, dili lang baya ako ang mag-struggle. Tibuok pamilya. Tama, mali. Sa dihang magkasakit ang imong anak, dili lang baya ang imong anak mag-struggle. Tibuok pamilya. Sa dihang ang ginikanan magkasakit, dili lang ingon nga isa lang ka tao ang maapektuhan, tibuok banay. That is why sa ato samtang napay panahon, mga laga tagtarong sa Ginoo. Ingon Padre, ang Ginoo, I have already told him that I am going to punish his family forever. Unsa may rason that you're going to punish his family forever? Because his sons have spoken evil things against me. Tungod kay ang iyang mga anak, wala na nangalagad sa Ginoo. Eli knew they were doing this, but he did not stop them. Ibig sabihin, sa dihang ang mga mali nga binuhatan sa imong anak, imuha dayang itolerate, ikaw ang silutan. Mga amahan, mga inahan, kung ang inyong mga anak
Inyuhang gitolerate sa pagbuhat og mali, ikaw ang silutan. Kung dili man siguro ikaw ang silutan, posible na padulong sa imuha ang punishment. Here, wala man na paadto sa ilang mga anak ang punishment, but asa padulong, they went to their father. And don't you know that Eli was a priest? He was a priest, a well-known priest. Pero at this time, wala siya kabadlong sa iyang mga anak ba? Mga ginikanan. Karon, sugod karon, kailangan badlungon, pantunon nato ang atong mga anak. Mga anak, pabadlong pod mo. Di kay badlungon mo, musuko man hinuon mo. Ina nakatapan mo pagbata na, pabadlong pod. Ina pag-upanan namin nyo, ina pabadlong pod lagi. Kay usahay, murag mula pa o pamanta. Ibig sabihin, sa ato here, what happened? The Lord said to priest Eli, you are going to die. That is my punishment to you. Tungod kay kabalo ka nga ginabuhat na si mong anak pero gipasagdan lang nimo. You are going to die. A punishment that really a heartbreaking punishment. Makaingon ka, grabe, kamatayon man gyud. Why? It is because of sin, it is because of disobedience comes punishment. Pero tanaw, dili lang nato diha. Kung naa mo'y Bible diha, abriha ang 1 Samuel chapter 12. Unsay naa diha? Don't you know, David was a great king. Before nahitabo nga nakasala siya, gipramisa na siya sa Ginoo, giigna na siya sa Ginoo nga, ikaw ang magtukod sa ako ag templo. Dili na ko magsigig lakaw-lakaw, kung dili ikaw na magtukod og templo. But at that time, 1 Samuel chapter 12, sa dihang nakasala siya kay Bathsheba. Tungod kay pagtanaw niya kay Bathsheba, nakaingon siya, gigwapahan magmayo. Natintal. Sa dihang natintal siya, what happens next? Iyang gipapatay si Uriah, the husband of Bathsheba. And at the time, wala siya niangkon sa iyahang sala. Kaya nga naman, instead na muangkon siya, niingon na hinuon siya ba nga, pauliya si Bathsheba, pauliya si Uriah. Ipadulugi ang asawa, kinaamay na hitabo sila ha. Karon wala man nakigdulog si Uriah sa iyang asawa, iyahang gipapatay. Now, gikan sa usa ka sala, tungod kawa siya nangayog pasaylo sa Ginoo, nanaghan ang iyang sala. Tungod ni anang mga salaa, punishment o course. Namatay tuod si Uriah. Namatay. Pero pagkamatay ni Uriah, nahimo tuod nga asawa ni David si Bathsheba. Pero 1 Samuel chapter 12. Assignment na ko sa inyo ha. Wala na akong gibutang diri para basahon ninyo. Unsay naa rito? The punishment is really great. Unsa may punishment pastor? Kabalo ba mo nga ang anak nila Bathsheba, unang anak nila Bathsheba, og ni David, namatay. Ang punishment nga dapat padulong dito kang David, wala ni ato kang David, kundi ni ato sa bata. Ang punishment nga supposed to be para kang David, wala lang sa iyaha taman, wala lang nagtuyok-tuyok sa iyaha, pero sa tibuok pamilya. Unsa may nahitabo di ay sa pamilya ni David. Don't you know, isa sa anak ni David, si Tamar, girape sa iyang igsuon nga si Amon. Si Amon, nga nagrape kang Tamar, gipatay sa iyang igsuon nga si Absalom. Grabe ang tragedy, grabe ang kagubot nga nahitabo. Kaya nga naman, punishment. Punishment is real. Tinuod ng mga pagpahimtang sa mga curse,
Tinuod na everything is real. Wala ingon dito nga dili tinuod. Ibig sabihin, sa dihang si David nakasala, punishment occurs. Sa dihang si David nakasala, ang nag-suffer actually is not directly to David. It's to his family. Nga naman. Di ba? Usahay mauni ang ato aba. Na ay mga panahon nga kung kita lang magsakit, murag, okay lang. Pero pamilya na nato ang masakitan, di ta mo sugot. Tama? Mas sakit kung ang silot patulong sa imong pamilya kumpara sa ato mismo. Kaya kung sa ato mismo, ang ko naman ta ay, Lord, dawat naman ako, Lord. Kabalo man ko, nakasala ko sa imo, ha? Di ba? Usahay, mo yung pagkita, pagkita mga ipasaylo, usahay. Okay lang. Karapat-dapat mapugkuhan ni kay sa may rason. Kay? Wala man, good Lord, kanang nakasala man ko, okay na. Di ako madulas gino, di na lang. But, kung sa pamilya ni mo mahitabo, makaingoy ka ba, Lord? Nganong siya man? Ano di man ako? Ngano man? Masakit ba ya kung nakita nato sa ilaha? Punishment sometimes will occur, will take effect, it will happen, dili mismo sa ato adritso. Sometimes to our family. Pero, here's the good thing. God is a God of chance. Dili siya mo punish dayon ba? Don't you know, when David got mistake, although mo ito'y nahitabo sa iyaha, but he became a man after God's own heart. Nga naman, tungod kay nangayo man siya pasahilo sa Ginoo, tungod ang iyahang rason, sa dihang nahibalaan niya nga nakasala siya, he repented. Nangayo siya pasahilo. Naghinulsol siya, Lord, pasahilo ako, pero wala siya nangayo pasahilo, pero nibalik siya diha sa Ginoo. Sa ato karon naman siguro yung mga kasaypanan nato, pero balik diha sa Ginoo. Last night, our daughter, Abby, nagsakit man yun. Kanang ginatawag na itong nagkalintura. Samtang nag-pray mi kagabi anak ko, mami, mangluhod na, mami. Isa sa mga prayer, Lord, kung nakasala man mi, forgive us. Ano man? Because sometimes it happens. Sometimes it happens. Malay nato. Basig matingala ka, nganong imong anak, sige sakit-sakit. Basin daig na anak kay gibuhat, nga wala nakapahimuot sa Ginoo. Malay nato, nganong ingon may nahitabo, it is because basin di ay. Ang imong pamilya, wala na nangalagad sa Ginoo. Sometimes ikaw maapektuhan ba? So at the time, we really cried. Yes, last night I really cried. Pero I believe God is a God of chance. Naa siya ginahatag ng mga chances. He is not a God nga mo judge diretso ba? Ay! Mao gani ng si Noah gipabuhat pag niya og arka. Kay nga naman, basin daig ang mga tao maghinulsul pa. How many years gibuild ni Noah ang arka? It took him 120 years. It took him 120 years to build an ark. Pero, 120, 100. Just correct me if I'm wrong. Pero naadiha, 100 or 120. It took that 100 years to build an ark para maghinulsol pa. Kaya nga naman, ang Ginoo nga imong gialagaran, mahigugmaon og nagahatag og chance sa imuha. That's God here. Nga ato ang gialagaran karon. In Jonah, chapter 3, verse 1, the Lord spoke to him a second time. Ngano second time naman? In Jonah chapter 1, nagigistorya ang Ginoo sa iyaha, go to Nineveh and preach and proclaim the message nga akong isulti sa ilaha. Kaya nga naman, tungod sa ilang kasalanan, akuha na silang pagasilutan. Tanawa, silutanan na sa Ginoo,
Pero, ang gibuhat sa Ginoo, ipadala pa niya si Jonah. Ano sa may purpose na ipadala kung silutan niya? Tungod kay ang Ginoo gusto niya tagaan og chance nga mabag-o ang katong mga tawhana. Pero si Jonah man hinuon ang nagpabadlong. Unsay gibuhat ni Jonah? Jonah chapter 1. Instead, namuato siya sa Nineveh, nisibat ba? Nineveh, dire ko pikas. Simbahan, dire ko sindahan lang. Kana kung nga sibat-sibat, yun ang nakatapan ni mo, undangin na ng sibat-sibat. Imbis na mamina og wali, magsige naman hinuog. Ambot, o asa padulong. Sibat-sibat ba? Si Jonah, nisibat, hinuon ba? Ni atong Tarsis, pag ato niya rito, siya hinuon ang nagkalisod sa iyang kinabuhi. But here, the Nineveh, the place, the city of Nineveh, is about to punish. Pero, wala. Nga naman, in Jonah chapter 3, verse 1, the Lord spoke to Jonah second time. Kaduhang itawag ba? Remember, nagpabadlong si Jonah sa una. Wala nito man. Pero ang Ginoo, I believe gitagaan po siya chance. Kung tanawin mo, imposible ba ito nahitabo kang Jonah? Gikaon siya sa dako nga isda. Imposible mabuhi ka ba? Usahay na yung mga paghitabo sa ito. Makaingon nga, imposible ba nabuhi pa ko? Basi gibuhi di ka sa Ginoo, kay naabay plano ang Ginoo sa imuha. Pareha sa kuha, kapila ko nag-travel. Naapay niagi one time sa Mawab nga nagbanking-banking. Tung naapa ko yung motor. Pag-ana na mo, ang truck in town. Doon lagi kaayo, maragyonanin na distansya, maapsan na daw mi. Ang akong kauban sa luyo, sige na panguros good. Para sa kuha mo, ito'y tinuod na banking. Pinaana na gino. Ako po, di mo ko katoliko, pero at that time, nakapanguros po ko kapil ba? Luhod ko rito, ako Lord, saan naman eh? Nangayo ko pa sa ilo sa Ginoo. Bugoy-bugoy lagi. Hilak man di ay. Ano ba yung Lord? Pagkamatay sa akong utol, lingon sila, anong siya may namatay? Buutan man to. Hinay man to padagan. Ikaw nga, mura magagway kalag, mo padagag motor. Tubag lang po na ako, basig na may planong Ginoo sa kuha. O tugad binagluri, napaginay plano. Gitagaan pa ko chance sa Ginoo. Ikaw, basig last chance lang na nimo. Ina nakatapan mo, basig last chance lang na nimo ba? Basig last chance lang na nimo ba? Unya, padili-dili, pag yung ka, delikado na. Sa kuha, marag last chance lang to ba? Napay one time, niuli ko sa balay sa kong ate. Isa in town siya kasi mana. Nag-atiman sa kuha, kaya di ko kalakaw. Nga naman, disgrasya gyapon sa motor. Pero matingala ka, grabe man akong disgrasya sa motor, pero amo ko namatay. Naapaday plano ang Ginoo. Gitagaan pa kong chance sa Ginoo. Na ako dili karon sa inyong atubangan, nakatindog. Amen ba? Ibig sabihin na pa, basig ikaw, basig last chance na lang nimo, oy. Pagmata na, nakatapan mo, pagmata na ragod ya. Basig last chance na lang na nimo ba? And at those times, kaingon ko nga grabe, si Jonah, nisupak sa Ginoo, wa mituman sa Ginoo, pero giluwas gyapon sa Ginoo, kay naapay plano ang Ginoo, gitagaan pa siya chance. O sa may chance niya? Then the Lord spoke to Jonah a second time. Ikaduha na niya. Kung ikaw, ikaduha na nimo. Second life na nimo. Third life na nimo. Ay pagtuuan ng ingon nila nga mura kag iring nga siyam og kinabuhi. Kay naligsan gid akong iring nila nanay gani. Wa man gani ka ginhawa, patay man dayon lubong ritso. Ingon nila siyam og kinabuhi. Sure eh. Ikaw, pakaha? Yawa, manginana ba? Ibig sabihin, the Lord God said to Jonah in the second time, ikaduha na nga beses, unsa man, ningon ang Ginoo, get up and go to the great city of Nineveh. Get up, bangon!
Siguro kung nagkamali ka kaniadto, bangon. Siguro kung naluya ka, bangon, ampo. Siguro kung nawala ka paglaom, bangon. Amen ba? Ayaw na karoon ng luya-luya. Gikapoy kunuhay ka pagkagabi kay dugay ka natulog, kay naglula ka sa cellphone mo, bangon! Ano man? Ang iyong sa Ginoo, and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. Si Jonah, gitagaan og chance, pero dili lang si Jonah ang gitagaan og chance. Even the people of Nineveh. Sa lugar ng mga tao nga napuyo sa Nineveh, gitagaan og chance. Nga ipadungog ang pulong sa Ginoo rito. Ano man, they are about to be punished. Silutan na sila ba? Pero gitagaan og chance si Jonah for the second time. And at this time, ang Nineveh, the people of Nineveh, gitagaan pog chance sa Ginoo nga makahinulsol. And at those times, dito na to nakita, tungod sa ang Ginoo, mahinatagon o kanang chance ba? Higayon! Muhatag paghigayon ba? Dili ka niya, dili puluungon ba? Murag o kanang naay punuan, tanaw ni mo, giulod ba ning dire? Putlo na to niya, basig manalingsing pa, tagaan pa kag chance. Yun anak po ng gusto sa Ginoo. Basig iyaha sa kang pulungan, kay para basig maningkamot ka, mga lagad na sa iyaha. Diha? Basig, na ang lisod diha, pag pulong si mga kamot mo'y kuhaon, tiil mo'y kuhaon, mata mo'y kuhaon. God forbid, ayaw in town, Lord. Okay? Another. In Genesis chapter 18, verse 26, grabe, suko na kaayo ang Ginoo sa lugar sa Sodom and Gomorrah. Kaya nga naman, kabalo naman mo sa pangahitabo. Wickedness happens. Grabe, naging magkasasala. Ano naman sila, gusto naman nila na babae lalaki, pero mas gusto nila, lalaki to lalaki naman. Babae to babae. And sa Sodom and Gomorrah, dito po natabo ang bias mouths na, kana basta animal o hayop, animal o tao. Mag-sex. Naanay, term na, kalimot lang ko. Kinana ba, dito nahitabo nga, ang tao makipag-sex sa animal, hayop, makipag-sex sa iro, grabe yung ka-worst. But what happened? Sa dihang, si Moses nagkikistorya. Moses? Ha? Nagkikistorya? Sa Ginoo? Si Abraham. Sa dihang si Abraham, nagkikistorya si Ginoo, Lord, what if na ay 50 katao dito nga tinarong og nangalagad sa imuha. Imuha ba gihapong silutan? Unsay kay ingon sa Ginoo? Naa naman siguro diha. Unsay ingon sa Ginoo? I will spare the whole city for your sake. I will spare. Di na ako sila pamatyon. For the sake of that 50 people. Di na ako silutan for the sake of that 50 people. Hangtod kadugayan, bright po ni si Abraham. Doon lang po siya dito, Lord, what if? Na ay 45, nagpababa ba no? Inana man ta ka na muhangyo sa ukay-ukayan or asa man ta muhangyo, pababa man kita. Wa may muhangyo, nga tapila na 200. Okay, 300, hangyo. Wala may ano? Kung ako'y namaligya, sige go! Hangyo pa! Hangyo pa more! Pero inani nga hangyo, mura mo na grabe yung paghangyo. Lord, what if na 45? Ano siya ito? For the sake of that 45, I will spare the city. Di na ako sila silutan. Hangyo, Lord, what if na 40? What if na 30? Lord, what if na 20? Ana ang Ginoo, for the sake of that 20, di na ako sila silutan. Kaya ko grabe makahangyo si Abraham ba? Sobra sa 100% ba? Sobra sa 50% rather. 50 ang una, ano abot 20? O pinakalas, 32, niingon siya dito. Abraham said, please don't be angry, Lord. I will speak only once more. Kasi na lang yun. What if, Lord, na ay pulo na lang yung kabuok? Grabe, no ka na marag. Kung ikaw na maligya ka ba from 50, gihangyog G's? Ako'y mamaligya. Lakaw na ito eh.
Wa man kay kwarta. Pero kini si Abraham naghangyo sa Ginoo, Lord. What if na 50? Okay, I will save. What if na 45? Okay, I will spare. All about pinakalas, Lord, what if only 10 are found? Lord, what if pulo na lang yung kabuok? Negosyante, maginis sa tinining, pero I believe, walay mo hangyo inani ba? Kung ay mo hangyo inani, imuhan na lang na, wag kay kwarta. Or, imuhan na lang na, wag kay kwarta. Or else, bigon nga, unsa naman, lupig pa may Bombay ni muhan eh. Pero you know what? The Lord said, I will not destroy if there are 10. Grabe. Muhatag og chance ang Ginoo sa makasasala. Pero ang iyahang giingon nito nga kung mobalik lang ba? Maski naalay 10 mga lagad sa Ginoo, di niya silutan. Ibig sabihin, ingon ana, muhatag og chance ang Ginoo. Sa ato ang kinabuhi, kung sa kuha, kung wala pa lang siguro kung taga-ig chance sa Ginoo, di hara mo gid ang laputanan. Minteriyo o prisuhan ramang gyud. Ang kabaluan ko daanan na. Pero gitagaan kong chance sa Ginoo. Karon nagtudlo pa ko, karon nagpastor pa gyud ko. Grabe! Kita pa gyud ko gwapa nga asawa. Grabe! Blessing! Sa una ra ko nangandoy tawo makaasawag maestra. Pero kailangan dahil ko mabag-o para i-release sa Ginoo ang iyang panalangin. Ikaw, di pa ba ka magbag-o? Hinanagatapad nimo. Di pa ka magbag-o? Now, your obedience to God brings result. Kumutuman lang ka sa Ginoo, naagi resulta. Jonah chapter 3 verse 3, this time, Jonah obeyed the Lord's command. Niato siya sa Nineveh. Pag ato niya sa Nineveh, he preached. At that time, Jonah chapter 3 verse 10, niresulta ang iyahang pagtuman sa Ginoo. Ang imong pagtuman sa Ginoo mo resulta ginagmaayo. Amen ba? Kinsay mituo karon nga pagmutuman ka sa Ginoo mo resulta kinig maayo. Sa pagtuman ni Jonah sa Ginoo ni resulta maayo unsa man. Don't you know? Pati ang hari sa Nineveh naghinulsol og nangayog pasaylo sa Ginoo. Jonah chapter 3 verse 10, God saw what they did. He saw that they had given up their wicked behavior. So he changed his mind and did not punish them as he had said he would. And at those times, panisya naman to sa Ginoo, pero sa nakita sa Ginoo nga, nagbag-o naman, nituman naman, wala niya gisilutan. It is because nituman na sa Ginoo. It might be ikaw, sa pagtuman nimo sa Ginoo, maabot ang panahon, di ka silutan. Imong pamilya will be saved. His last, palayo ko. Through obedience, Noah saved his family. Tama ba? Noah saved his family. Ang nasave ato, iyaharag yung pamilya. Because of obedience, Esther saved her clan. But because of obedience, Jonah saved the whole city. Ikaw, sa imong pagtuman sa Ginoo, kinsaman kaha ang mga luwas. Sa imong pagtuman sa Ginoo, kinsa pa man kaha ang pwedeng luwason sa Ginoo. I believe dili lang ikaw. Apil ang imong banay, apil ang imong pamilya. God are going to save because somebody obeyed. The question is,
kinsa man kaha ang mapanalanginan tungod sa imong pagtuman sa Ginoo. Obey God. This time, manilain. Punishment is real. But your obedience will bring result. Gusto ka maluwas imong pamilya? Gusto ka maluwas ang imong tibuok banay? Gusto ka maluwas ang tibuok lugar? Tibuok city? Obey the Lord. Let us pray. Father in heaven, we honor and we glorify your name. Right now, O Lord, we know and we believe that punishment is real. But thank you, O Lord, you are the God of chances. Thank you for everything. For without you, we are nothing. Help us to obey you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak sa buhay na Diyos.